Agribida! Agribida of the Week! Bawat araw ay pagkakataon. Pagkakataon para kumilos upang masinso. Kaya't huwag sayangin ang oras. Kinalangan ka ng gagas dito sa Davao del Sur sa larangan ng politika. Pero isa sa kanila ay nakilala sa larangan ng agrikultura. Siya si Engineer Rito Cagas. Isang tunay na magsasaka at siya ang ating Agribida. Malapad ang lupaing pag-aari ng pamilya ni Mang Rio. Dahil nga abala sa ibang bagay ang kanyang mga kapatid, siya lang sa pamilya ang naiwang nag-aasikaso sa kanilang lupain. Ito talaga ang hilig ko. Kaya gusto ko na bumisita sa farm araw-araw para makita ko ang mga halaman na tumutubo. Noong napakilala ang mga hybrid rice sa mga magsasaka, nagka-interes si Mang Rio kaya nag-research siya at dumalo sa ilang mga trainings at seminars ng PhilRice sa layuning mas mapalago pa ang produksyon ng kanilang palayan. Alam nyo ba mga ka-agri na ngayong taong ito umaabot hanggang 500 tonelada ng bigas ang inaangkat natin mula sa ibang bansa dahil kinukulang tayo sa supply dito sa Pilipinas. Ito ay dahil na rin sa lumulubong populasyon ng mga Pilipino. Isa nga sa malaking suliraning kinakaharap nilang magsasaka ay hirap sila sa pag-angkat ng mga hybrid rice seeds. Pero pagkatapos ng pagpupursige ni Mang Rio, natutunan niya kung paano mag-produce ng hybrid seeds. Kilala na ngayon si Mang Rio bilang Certified Rice Seed Producer sa Davao del Sur Province. Paunti-unti, nakakasupply na rin siya ng hybrid seeds sa probinsya. Pero bukod sa pag-produce ng hybrid seeds, isa sa mga malaking naitulong ni Mang Rio sa agrikultura dito sa kanilang probinsya ay sinimulan niya ang rice cropping pattern. Ito yung mabisang sistema para sa lahat ng mga rice farmers dito sa kanilang lugar. Mang Rio, ano po ba yung rice cropping pattern? Ang rice cropping pattern ay ang halos sabay-sabay ng pagtatanim, pag-aani, at pagkatapos may rest period patapos ang paghani. So, bakit kailangan sabay-sabay? Kailangan sabay-sabay para Naging prosigido pa siyang patunayan sa lahat na maganda ang magiging resulta ng kanyang itinurong sistema. sa napakita ko na sinseridad sa panunungkulan bilang presidente nila o chairman, nakita nila na ito ay para din sa aming lahat. Kaya unti-unti nawala yung galit nila. Kinalaunan nga ay naging matagumpay at masagana ang kanilang ani. Ang lahat ng mga magsasakang sumunod kay Mang Rio at sumubok sa rice cropping pattern, walang naiwang lugi. Dati, doing ani, sabi ng farmer, Pedro, pabuti na lang kung makaani ng 40 o 40 sacks. Ngayon, ang harvest namin ay 140 sacks per hectare. Yan ang masaganang harvest namin dito sa Davao del Sur. Kaya isa kami sa mas mataas na harvest sa buong Pilipinas. Bukod sa tagumpay sa agrikultura, naging kontento na si Mang Rio at ang kanyang asawa dahil mula sa hirap sa pagsasaka, naging matagumpay naman ang kanilang tatlong mga anak. Akalain mo bang dalawa sa kanyang mga anak ay doktor na at ang isa ay isa na ang abogado? May agri-supply na rin silang tindahan na pinapalago kung saan sino mang magsasakang bumili doon ay tinuturuan niya sa tamang paraan ng pagsasaka. Talagang napatunayan ni Mang Rio na kahit mahirap magsaka, basta porsigido at positibo ka, makakamit mo ang tagumpay. Mang Rio, saludo kami sa inyo. Talagang kayo ay Agribida. Ano po ba ang tamang pagtatanim